Ang DepEd po ay sinusulong po nila na tayo po ay mag-shift from yung 4 quarters, gawin na lang pong 3-term yung school calendar. At meron pong i-quote ko po lang dito po si Dr. Carmela Oracion. Sabi niya, hindi dapat tinatawag na 3-term school calendar. Imbes tawagin daw ito ng 3 grading period school calendar and not a tri-semester system pala po. So, Asik Jerome, can you please enlighten us why the push from 4 quarters, gagawin na lang po natin 3-term school calendar? Yeah, maraming salamat and thank you for this opportunity. Usually, pagka sinasabi natin yung trimester na terminolohiya, ang unang pumapasok ay associated ito sa sistema ng higher education institution, di ba? Opo. So, kaya nga, sabi natin ay mas magandang linawin natin ito. So, we are calling it 3-term school calendar para i-emphasize na instead of having 4 quarters in a year, it's like a cake, no? Yung cake na divided into 4. Now, this time, we are dividing the cake into 3. So, 3-term or 3 grading periods na lamang tayo sa isang taon. Bakit? Dahil importante ma-decongest natin at ma-organize natin ang curriculum and learning delivery. Alam mo, meron tayong mga datos mula sa EDCOM 2 at ito rin ay bahagi ng kanilang rekomendasyon na halimbawa sa taong 2023-2024, no, merong 53 teaching days lost. At sa buong isang taon, meron lamang tayong around 200 days, no? At pag kinumpute mo ito sa quarterly basis, sinasabi doon sa datos na ang pinakamaraming suspension natin nangyayari sa unang 2 quarters ng taon. Oo. So, ibig sabihin, halimbawa, pagpasokan natin ng June, no? Siyempre, meron pang mga adjustment yan sa simula. Hindi naman nakakapagsimula ang klase. Tapos, hindi pa natatapos ang June, may suspension agad ng klase. Correct. Then July. August, tapos na ang first quarter. Tapos, mag-e-exam na agad ang bata. So, ibig sabihin, hindi niya na-cover talaga yung lesson. Kaya nga, yung mga assessments na ginagawa natin ay hindi sapat, no? Para magbigay ng reflection ng tunay na performance niya para sa mga dapat niyang matutunan. Kaya yung ating 3-term school calendar will give more time and space para doon sa mga buffer days na nararanasan natin ng mga suspension ng klase. So, ibig sabihin, kung halimbawa dito sa 3-term school calendar natin, no, mag-start siya ng Hunyo, magtatapos siya ng mid-September. So, medyo mas maluwag yung ating space. Ibig sabihin, pagka naggawa tayo ng assessment, sa assessment kasi, no, sa prinsipyo ng assessment, meron tinatawag na formative assessment. Ibig sabihin, ito yung assessment na i-inform sa bata, saan ka mahina, paano natin naayusin, yung mga dapat mo pang matutunan. Ibig sabihin, kahit na merong mga suspension ng klase, nabibigyan natin ng more space para pagka nagkaroon tayo ng summative assessment, ito na yung final test, no? Ibig sabihin, na-cover talaga yung mga lessons na dapat i-cover ng ating mga estudyante in a particular level.